Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napangiti naman si Lee Mei-hua at napasabi na kung ganun ang kaso at mamamatay naman na din siya, ay ang Sword King at ang mga kasamahan nito sa kanyang tabi, ay dito na din niya wawakasan ang kani-kanilang mga buhay. Habang si Lee Mei-hua ay mag-uumpisa ng magwala sa lugar ng Yangtze River Hideout, at habang nilalabanan ang mga pinagsamang pag-atake ng mga 10 Greatest Master, ay sa kalapit naman nitong gubat, ay sinasabihan ng babae ang kasama nitong anak ng nanggam na kailangan pa nitong kumapit ng ilan pang sandali. Sabi pa nito na hindi siya maaaring mawala ng kanyang malay, bukod doon ay ang mga sugat nito ay masyadong malubha at mahirap para sa kanya ang mapagaling ito ng gamit lamang ang kanyang chi breathing control technique, kaya naman ay hahanap pa siya ng manggagamot at kailangan muna nitong magtiis pa ng ilang sandali. Nang sinabihan naman niya ito na alam niyang mahirap para dito ang makasagot pa dahil sa pinsalang natamo nito, ngunit nais niyang malaman kung talaga ba naligtas na ang kanyang kapatid na si Nanggang yon, dahil kanina pa sila magkakasama ngunit hindi pa niya nakikita ito. Namasaya naman na sinang-ayunan nito, at sinabi na nung inakala na nila ang katapusan ng kanilang mga buhay, ay bigla na lamang na dumating ang kanilang ama, na labis naman nitong ikinagulat. Sabi pa nito na ang pagdating niya ay parang isang kidlat, at nagawang kalabanan ang mga 10-headed demon soldier na nagpalit ng mga anyo bilang mga halimaw. Sabi nito na hindi na mahalaga para sa kanila kung papaano pa itong nakaligtas o kung ano ang dahilan bakit siya naparito, dahil napagtanto na lamang niya na totoo ang mga nangyayari nang niyakap sila nito, at totoong buhay pa siya. Masaya naman na napasabi ang dalaga na mabuting balita iyon para sa kanila, na sinang-ayunan nito at sinabi na hindi kagaya niya, ay ang kanyang kapatid ay madami pang lakas na natitira. Kaya naman matapos ng kaunting pahinga ay sinabi nito na susundan niya ang kanilang ama upang tulungan ito, at sa tingin niya ay kasama na niya ito kaya naman ay wala na silang dapat pa na ikabahala. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay nang ipinaalala sa kanya ng kamukha nito sa salamin ng mga pagpapasalamat ng kanyang mga itinuring na kapatid sa loob ng kagubatan, ay sinabi naman ng isa na siya ang dahilan kung nasaan na sila ngayon. Dahil hindi ba ay nagawa nitong resolbahin ang lahat kagaya na lamang ng paglusob ng Yin Gale Feline Lord at ng Heaven Earth Supreme, kaya naman ay silang lahat ay labis na masaya at laging nakaasa sa kanya. Subalit sabi ng kanilang pinuno na ano itong nakikita niyang maliit at nakakaawa niyang kalagayan ngayon, bukod doon ay tinrato nila itong isang kapatid dahil sa ang kanyang martial art ay talagang malakas. Ngunit sa nakikita nilang ito ay hindi ba siya mukhang walang silbi na? Sa nangyari ay napatanong naman dito si Yeonjuka na kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanya, na sinagot naman nito na kung alam lang niya na magiging wala din pala itong silbi, ay hindi na sana niya naisip na dahil ito sa kanilang kuta. Bukod doon ay inabandona na siya ng kanyang pamilya dahil sa wala siyang pakinabang sa mga ito. At ang kanilang mga kapatid sa bandido ay hindi magugustuhan ng kung sino na hindi man lamang magawa ang manalo sa labanan. May sasabihin pa sana ito sa ating bida, ngunit bigla naman niyang tinakpan ang bibig nito, at sinabi na mukhang siya ang walang silbi sa kanilang dalawa sa lugar na ito, dahil kung magpapanggap lamang siya na maging kagaya ng kanyang nakakatandang kapatid sa bandido, ay dapat ay mas galingan pa niya, dahil ang kanyang mga kapatid ay hindi kagaya ng mga tao na magagawang sabihin ang mga bagay na iyon. Matapos ay nagpasalamat naman ito dahil kung hindi sa kanya ay hindi niya malalaman na ang lahat ng ito ay mga ilusyon lamang, inaamin niya na isa lamang itong nakakainis na teknik noon, ngunit ngayon ay ibang-iba na. Matapos ay galit siyang tinanong ni Yeonjuka na kung anong lakas ng loob nito na paglaruan ang kanyang iniingatang mga kapatid sa bandido, at kung tingin ba niya ay magagawa pa niyang makatakas sa kanya matapos nito, ay nagkakamali siya. Masaya naman na sinabi ng kamukha ng ating bida na gawa ng 100-headed Demon King na masyado siyang nanghihinayan dahil sa ang akala niya ay patapos na siya, at mukhang hindi siya ganun kadali na sirain, ngunit sabi nito na wala pa ding magbabago dahil kaunting panahon na lamang ang kailangan niya upang tuluyan na itong mapaslang. Matapos ay nagsagawa ito ng isang teknik patungo sa ating bida, at sinabi na nagawa niyang umangat sa kanyang posisyon bilang isang 100-headed demonic king gamit lamang ang nag-iisang teknik na ito, at kahit gaano pa kalakas ang kanyang kalaban, ay hinding-hindi siya matatalo sa one-on-one na labanan.
Matapos ay sinabi niya sa ating bida na sa lugar na ito ay wala siyang ibang magagawa kung hindi ang mapasunod sa kanya, dahil kapag nagawa na nitong makontrol ang kanyang pag-iisip, ay hindi na magiging mahirap ang patungkol sa kanyang katawan. Napasabi naman si Yeonjuka na kung sa tingin ba niya ay magagawa lamang siyang makontrol ng isang bastardo na gaya lamang niya, na sinagot naman nito na para siyang patay na nagsasalita na lamang. Kaya naman matapos na gumapang ito sa katawan ng ating bida, ay sinabihan niya ito na sumuko na lang, dahil kahit gaano pa katagal ang pagpupumilit nito ay ang kalalabasan ay hindi naman na magbabago pa. Galit naman na sinabi ng ating bida na huwag siya nitong patawanin dahil sinong may sabi na susuko na siya, dahil nagpapasalamat siya dahil kung hindi sa kanya ay hindi niya magagawang maalala ang mga taong dapat niyang protektahan, kaya naman ay nakakasigurado siya na hindi dapat siya sumuko, dahil ang rason kung bakit siya lumalaban ay nabubuhay pa sa mundong ito. Iyon ay para sa kanyang mga kapatid sa bandido at para din sa mga mahahalagang tao sa kanya, kaya naman ay nakakasigurado ito na magagawa niyang talunin siya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang may napansin naman na kakaibang liwanag si Wong Jae-gui, na maging ang ating bida ay napapatanong din na kung ano naman ito, at napasabi na ang kadiliman na nakabalot sa kanya ay bigla na lamang na nawala, at mukhang ito ang kapangyarihan ng kwintas na ito. Nang bigla naman na nagalit ang 100-headed demonic king sa ating bida at napapatanong na kung sa papaanong ang isang bastardong kagaya niya lamang ang nagawang mapag-ana ang 8-bit bell, dahil 4 o higit pang mga 100-headed demonic king ng kanilang sect ang kinakailangan nila upang mapalabas lamang ang kapangyarihan ng divine artifact na ito. Sa isip naman ni Yeonjuka ay masaya itong napapasabi sa kanyang sarili na hindi niya alam kung ano ba ito. Ngunit ang bagay na ito ay ibinigay sa kanya ni Gangwon, at sinabi niya na maaaring magamit din niya ito, marahil ito ang susi upang magawang matalo ang isang ito. Nang masaya naman na napasabi si Wong Jae-gui at sinabi na kahit pa ganun ay wala pa din namang magbabago na kahit na ano, dahil hanggat ang kanyang inkantasyon ay hindi pa nagagawang masira mula sa labas, ay walang paraan para sa kanyang kaluluwa ang makalabas sa lugar na ito, dahil sa hindi niya hahayaan na mangyari yun. Sa isip nito ay masaya siyang napapasabi na hindi siya naging matagumpay sa tuluyang pagkontrol sa pag-iisip ng ating bida, ngunit ang kakalabasan ay napagpastyahan na niya, kaya naman hindi din magtatagal ay ang katawan nito ay magiging abo na lamang at unti-unting mawawala sa hangin, at ito na ang kanyang katapusan. Nang bigla naman itong napatigil, at napasabi na hindi maaaring mawasak ang barrier na kanyang ginawa, dahil sa tibay nito ay tanging mga tao lamang na nasa level ng 10 Greatest Master ang maaaring makagawa nito. Kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman ito, at mukhang nagawa ng matalo ni Lee Mei-hua sa kamay ng Shattering Heavens Demon Lord, subalit malapit na siyang tapusin ang buhay ng isang ito. Matapos ng sunod-sunod na pagkabitek ng barrier nito, ay may narinig naman na tinig ang ating bida na tinatawag siya, at maya-maya lamang ay tuluyan na itong nawasak, at sinabihan siya nito na kailangan na niyang gumising. Matapos ay agad naman na nilapitan ni Gangwon ang katawan ng ating bida, at sinabi na hindi ito maaaring mawala ng malay sa lugar na ito, dahil kailangan pa niya siya sa kanyang buhay. Nagalit naman dito si Wong Jae-gui at napasabi na hindi nito alam kung anong teknik ang ginawa nito upang makapasok dito, ngunit kung pinapahalagahan pa nito ang kanyang buhay ay mas mainam na umalis na lamang ito dito, dahil ang bastardong hawak niya ay ang kanyang biktima. Sinabihan naman siya ni Gangwon na wala siyang pake sa kanyang buhay, dahil kailangan niyang protektahan si Yeonjuka, kaya naman matapos na marinig ito ng ating bida, ay bigla naman itong napamulat, at nagpakawala ng kanyang enerhiya sa buong paligid. Sa nangyari ay natigilan naman dito si Gangwon, ngunit agad naman na nagpasalamat ang ating bida sa ginawa nitong pagwasak sa ginawa nitong teknik dahil sa nagawa na niyang makabalik sa realidad. Matapos ay masayang sinabi nito na siya na ang bahala sa bastardong ito, at hintayin na lamang siya nito ng ilang sandali, na masaya naman na sinang-ayunan ni Gangwon. Hindi naman makapaniwala dito ang 100-headed demonic king sa nasaksihan nito, dahil sa nagawa lamang na wasakin ng ating bida ang ginawa niyang pag-atake gamit ang kanyang Thunder Strike gamit lamang ang kanyang kamay.
Dagdag nito na ang kanyang awaken technique ay masiyadong malakas upang magawang kilalanin ng kanilang sect leader, kaya naman ay sa papaanong paraan niyang nagawa ang wasakin nito ng ganun kadali. Nang bigla naman siyang tinawag ni Yonjuka, at sinabi na ang lakas ng isang 100-headed demonic kings ay inaamin na niyang malakas, at nagawa siyang mapaisip nito na maaari na siyang mamatay ng 2 beses. Ngunit ngayon ay hindi na siya nakakaramdam pa na magagawa pa siyang matalo dito, at para sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nag-uumapo siya ng kapangyarihan ngayon. Naramdaman naman ito ni Wung Jae-gui at napapatanong na anong klaseng enerhiya naman kaya ito, at mukhang kinokontrol nito ang kapangyarihan ng 8-bit bell nang walang kahit na anong alay o incantation, kaya naman ay hindi niya matatanggap ito, dahil sa hindi niya naisip na tanging isang hamak lamang na tao ang maglalakas ng loob na kalabanan siya. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na kung ganun ay kakaharapin niya ito at ibibigay ang lahat ng mayroon siya, dahil kahit ano pa man ang kanyang gawin, ay wala siyang palag sa kanya na nagawang taglayin ang kapangyarihan ng walang hanggan, at hindi nito magagawang panghawakan ang magiging wakas ng kanilang labanan. Napasabi naman si Yonjuka na masyado na itong nagiging maingay, matapos ay sinabi nito na kung ganun ay sa tingin niya na magiging mapanganib ito. Muling sinabi ng 100-headed demonic king habang naghahanda ng malakas na pag-atake sa ating bida, na sa loob ng walang hanggang impyerno ay doon na nito magagawa ang mapaisip sa katangahan na kanyang ginawa, dahil sa ito na ang kanyang pagwawakas. Hindi naman pinansin ito ni Yonjuka, bagkus ay nagsagawa ng isang malakas na teknik, at ito ay ang Heavenly Evasion Sword, matapos ay may malaking nagliliwanag naman na espada ang lumitaw mula sa uluhan ng 100-headed demonic king. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.